Kumuha naman tayo ng update sa lagay ng ating panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castaneda. Magandang gabi po, Grace Castaneda. Yes, magandang gabi din po sa ating lahat. Sa kasalukuyan nga, habagat pa rin yung umiiral dito sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan meron pa rin po tayong mga tuloy-tuloy at mga malalakas na pagulan na mararanasan sa Mimaropa, Western Visayas, maging sa Negros Occidental. Dulot po yan ng habagat. Samantala, meron din po tayong mga occasional heavy rain sa Bicol region at nalalabing bahagi pa po ng Negros Island region. So, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan dyan sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at pag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU or mga local DRRM offices para nga po dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas, maging sa Zamboanga Peninsula, Barm, South Sargent, Caraga, Northern Mindanao, maging sa area din po ng Batangas, Zambales at Bataan, magiging mataas pa rin po yung tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot po yan ng habagat. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa kasama na dyan ng Metro Manila, ay meron pa rin po tayong mararanasan ng mga isolated o yung mga biglaan at yung mga biglaang pag-ulan po, dulot po pa rin po yan ng habagat at ng mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan po, dulot pa rin ng habagat, meron tayong nakataas na gale warning sa western at southern seaboards ng Southern Luzon, maging sa western at central seaboards ng Visayas at sa western seaboard din po ng Mindanao, kung saan mapanganib yung pagpalaot, lalong-lalo na para sa ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan po muna ang latest dito sa The Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang gabi po. Ma'am Grace, may katanungan lang po. Yung Yes, dalawang weather disturbances na binabantayan natin sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ano po yung monitoring natin dito? Posible bang mabuo ito bilang bagyo sa mga susunod na araw? Ma'am Grace? Sa kasalukuyan po, no, hindi po natin inaalis yung possibility na yung mga cloud clusters po na nakita natin dito sa may silangan ng ating bansa is magkaroon po ng circulation. So, continuous monitoring pa rin po tayo dito sa mga kaulapan nito at hindi rin po natin inaalis yung possibility or meron pa rin pong posibilidad na ngayon pong September is meron pa rin tayong mabuo or pumasok dito sa loob ng area of responsibility na weather disturbance. So, patuloy lamang po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Ma'am Grace, kahapon po sa inyong press conference, sinabi ng Pag-asa na posibleng umabot ng hanggang 6 na araw yung epekto ng sustained habagat. Ito pa rin ba yung inaasahan natin sa mga susunod na araw? Yes po, tama po kayo. Nakikita po natin, tuloy-tuloy nga po this whole week, this coming week po is ay na-expect natin patuloy pa rin pong iiral yung habagat kung saan ito nga po ay tuloy-tuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan. Yung mostly po mga malalakas din na pag-ulan, mostly dyan po sa may western section ng Southern Luzon at Visayas. Kaya continuous pa rin po yung updates natin. Ma'am Grace, panghuli na lang po, kumusta po yung lagay ng panahon sa paligid ng Mount Canlaon at ano po yung mga lugar na pinaka-apektado at yung babala natin doon sa mga residente doon? Ma'am Grace. Yes po, dito naman po sa area ng Negros, no, yung Negros provinces po natin, dito sa area ng Western Visayas, maging yung area din po ng sa may hilaga po ng Mindanao is magiging mataas pa rin po yung tsansa ng mga pagulan. Gaya po nung nabanggit din po natin kanina dito sa may Negros provinces sa Negros Island region po is mataas pa rin po yung tsansa na meron tayong mga malalakas na pagulan na mararanasan. So muli po pag-iingat pa rin para sa mga kababayan po natin doon. Alright, maraming salamat Pag-asa Weather Forecaster Grace Castaneda.